Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Humby Said It. For today's video guys, update ko kayo regarding sa mga suspension ng mga account, disabled ng mga account. Well, sa mga nagtatanong kung na-recover na ba natin yung ating personal account way back ilang months na din nakakaraan nung nag-upload tayo regarding this issue. At yes, bumalik na po yung account natin. And ano nga ba yung ginawa ko para bumalik yung account natin? So, yung step na to is basic lang talaga siya. Guys, no, hindi niyo na kailangan pampahirapan yung sarili niyo para mag-appeal. Kapag po may nag-notify sa inyo na sample, ito, kung nakikita niyo sa screen na yan, your account has been locked or na-disabled yung page niyo. So, magno-notify po yan sa inyong email or Yahoo Mail kung ano man yung ginamit niyo dyan sa inyong Facebook account or kung ano yung nilink niyo sa inyong Facebook account. Magno-notify po yan. Kung hindi mag-notify sa email nyo, sa mismong devices na nakalagin yung inyong mga Facebook account. Automatic po yun. Okay? So recently, ang daming nagkaroon ng problema, nagkaroon ng disabled account and permanent disabled account. So, pag-usapan muna natin sa video na to, yung pag-recover nung lock or disabled account. So, eto guys, pakita ko lang sa inyo yan. Kung makikita nyo yan, eto yung phone na naka-overlay sa ating screen. Yung ating na-encounter last May 12, 2025. So, more than a year na din to. Pero pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko dito na guide para diretso kagad tayo dito sa appeal procedure. So, makikita nyo guys dito, meron niyang nakalagay, ayan, no, get started. Ayan. Ito yung mag-a-appear po sa inyong device. Kung nakalagin po yan sa mismong application ni Facebook. Or kung nakalagin po yan sa browser. So, makikita nyo yung browser na ginamit natin dito. Ayan, yung Brave browser. So, mas okay kung sa browser kayo mag-i-start ng procedure sa pag-recover ng inyong account. Huwag dun sa application. Pero optional lang po iyon. Or optional lang po itong browser. Pero I suggest kung magre-recover kayo, i-try nyo i-recover or mag-login kayo sa inyong Facebook account gamit yung browser. Kasi yung ibang features ng application is nandito lang sa browser. Okay? So ngayon, gagawin nyo is i-click nyo po iyan. Ito yung ginawa ko guys, no? Ayan, get started. Before muna natin i-click yan, pakita ko lang muna sa inyo yung email dito ni Yahoo. Ayan. So yung mga na-encounter natin dito, ilang beses na rin po itong account ko na disabled. Pero again, once na disabled kasi yan, meron tayong mga layer of security na nakatulong sa account natin para mas mabilis nating na-recover. So, I suggest maglagay po kayo ng active Gmail account pang recover ng inyong personal account. Okay? So, I suggest yung active, separate po iyan sa any email na ginagamit nyo. Kung na-compromise yung email na ginagamit nyo, baka po nakuha na din nila. So, I suggest, wag na wag nyong ipapakita yung email na nakalink dyan sa Facebook nyo sa mga post nyo kung kayo is nag-offer ng services or business related or kung madalas nyong pinapakita dyan sa inyong profile account nyo, di ba meron po dyan mga information na pwedeng makita yung mga kaibigan nyo o yung related friends nyo or even sample, ako i-view ko yung profile ng page nyo, then makikita ko dyan yung email or yung number ninyo. So yan po yung ginagamit ng mga hacker or ng mga phishing site para po ma-recover or ma-hack or ma-compromise yung mga Facebook account ninyo. So I suggest kung kayo po ay mag-offer ng mga services or any business related, maglagay kayo ng separate email na hindi po nakalink dyan sa inyong Facebook. Para po, if ever, wag naman sana magkaroon ng problema yung Facebook nyo, hindi mako-compromise ang email nyo and then yung contact number. Kasi pwede nila yung palitan kung nakalink dyan sa inyong Facebook. So, sana malinaw yan guys, no? And, ito yung email na na-receive ko nung nagkaroon tayo ng disabled account. So, yung pinaka-latest na lang basahin natin, guys. Ayan. Yung na-receive ko,
you have only 180 days to take action. So, meron naman tayong palugit kay Facebook para i-recover natin yung ating mga disabled or suspended account. So, makikita nyo dito, your Facebook account has been suspended. This is because your account or activity on it doesn't follow our community standard on cybersecurity. So guys, alam niyo naman, mainit po ngayon yung mga posts regarding sa politics issue o yung mga civic issue. So I suggest kung yan yung mga content nyo, prone po iyan sa reporting. Kapag po ni-report po yan ng merong agency kasi ngayon sa Philippines na nagre-report na ng mga ganyang mga posting, yung mga fake news. So, magiging affected po yan or subject sa disabled account ang inyong mga page or even yung profile account nyo. So, maging maingat po kung gusto nyo mag-post sa mga related politic issue ngayon sa Pilipinas. Make it sure, legit, no? Hindi siya fake news. Para if ever may batayan kayo, para kung sakali, wag naman sana, di ba, ma-report yung inyong page. So, pwede yung ma-recover pa din. Pwede nyo pa rin i-appeal kay Facebook. So ngayon, makikita nyo guys dito yung appeal button. Ayan no. Again, katulad nga po na sinabi ko sa inyo, kapag po na-suspend yung account nyo, i-check nyo kagad yung email nyo. Or i-check nyo kagad yung inyong Facebook account kung saan man nakalagin yan sa page or sa app or sa browser. So i-check nyo kasi dito rin naman kayo papunta. Ayan, dito pa rin kayo papunta sa take action. So, appeal. So, before nyo i-click yan, dapat meron na kayong ready na appeal form. Yung appeal form para siyang letter or explanation na ipapadala natin kay Facebook. So, yun yung appeal procedure. Tapos, i-screenshot nyo kung meron kayong natirang screenshot ng Facebook nyo, pati yung link ng inyong Facebook, profile, or pages. Kailangan i-submit nyo yan once na kayo po ay mag-a-appeal na. Okay, so anong ginawa natin dito guys? Meron tayong appeal form. Don't worry, ilalagay ko po yan dyan sa may description para makopy-paste nyo na lang. Or dyan sa may comment section, ipipin ko para makopy-paste nyo na lang. Okay, so ito yung ating ginawa na appeal form. So pakita ko lang sa inyo guys. Search ko ulit. Ayan, don't worry guys, ilalagay ko yan dyan sa may comment section, sa may ibaba. So, ito yung ating sinend dito sa email. At the same time, sinend din natin sa procedure. So, ito yung appeal message natin kay Facebook. Sabi ko dito, hello Facebook team. Make it sure na respectful din yung ating message. Wag naman galit. Wag naman yung, tawag dito, parang disrespectful naman sa Facebook team support, no? Kasi baka lalo tayong matagalan. So, make it sure respectful pa din yung appeal form natin. Okay? Sabi ko dito, I am writing to follow up on the appeal I submitted on June 19, 2025 regarding the disable of my Facebook account as of July 5, 2025. So, isang buwan din po yan, guys, no? Kapag po na-disable yung page nyo, hindi po yan madalian. Meron po, ang pinakamabilis na na-experience ko no una kong disabled account is 7 days. Bumalik ka agad. Tapos, yung pangalawang appeal, dahil election day niyan, alam ko or may na-post ako regarding sa politics. Ang nangyari, ang pinakamatagal is 15 days, tapos pinakamatagal is 1 month. Yun yung experience ko nung nagkaroon ako ng disabled account. So, eto guys, yung appeal form na to is makakatulong para mabasa po nila yung ating message or explanation. Okay, para ma-review yung ating account. Actually, ito is follow-up message ko na lang po ito. Okay? Kasi kailangan nating i-follow up yan sa email. So, magsasend tayo sa Facebook team gamit yung email na nakalit dyan sa Facebook nyo. So, ito, guys, itong ating appeal form, ilalagay ko dyan sa may description, sa may ibaba. So, ito po yung procedure na ginawa ko. Number 1, i-click nyo po itong Get Started. Pakita ko na lang guys sa inyo, no? And second step, meron po yung verification. Okay? So, yung verification dito, verify your credit card, get code on your phone, or get code on your email. So, ang piliin nyo dito para makakuha kayo ng
one-time password or OTP is yung email na nakalink dyan sa Facebook nyo. So, clinic natin yung get email sa ating Facebook. Ayan, sa ating Yahoo Mail. Ito yung Yahoo Mail natin. Yan yung pinili ko na email para makakuha tayo ng code. Ayan, next. Then, dito nyo i-input yung code. Ayan. Para po ma-confirm yung ating identity na tayo mismo yung nagre-recover ng ating account. Meron po kasing mga phishing website, phishing email, or phishing message na once po na binigay nyo yung inyong username, email, or phone number, sila po yung magre-recover niyan. At kaya po nilang i-recover or i-bypass yung mga code na yan. Okay? So, nakuha natin yung code. Ayan, 604634. So, yan yung tinype natin dito. Okay? So, ayan, tinype natin dyan. Sana nasusundan nyo guys, no? Okay, next nyan is to unlock naman yung account na natin. So, secure your login details. Ayan. So, i-click nyo lang guys dito yung next. Ayan. Nakikita nyo dyan. Next. Then, ito yung details na ginamit natin. Your phone number or email on your account has been added by someone else or used by them to log in. So, magno-notify yan. Ibig sabihin talaga, may nagre-recover ng account. So, which is tayo naman talaga yon. So, legit. So, i-click nyo lang yung next. Ayan. Then, ayan, contact details. Dito tayo i-contact ni Facebook. So, ayan, na-unlock na natin yung ating account. Ito yung pinakamabilis na way. Pero, ito naman yung isa, yung kailangan na nating mag-submit ng ID. So, makikita nyo din naman yan sa Facebook kapag nag-login na kayo. Ito na yung makikita nyo, you're back on Facebook. So, ito yung isa na pwede nating gawin. Ayan, dito naman po yan sa may mismong application. So, pag-click natin ng appeal, dyan sa may ibaba, ayan, nakikita nyo dyan yung appeal. Okay? So, next nyan, magsasubmit tayo dito ng video recording. So, record a video. Make sure yung gamit nyo na phone is yung front cam. Dapat malinaw, hindi blurred, hindi basag yung camera para po ma-approve yung inyong video or KYC recording. So, click nyo yung record video. Ayan. So, meron naman yung notification na bago tayo mag-take ng selfie video o video selfie, may instruction yan. Dapat well-lit area, maliwanag. Hold your phone sa eye level. Follow the instruction on the screen. So, may instruction po yan. So, ito yung karaniwang procedure gamit naman yung mobile application. So, ito. Nag-selfie po tayo dyan. Titingin kayo sa kanan, sa kaliwa, sa taas, sa baba. So, yan po yung kailangan yung sundin na instruction. So, after po nyan, sinubmit na po natin yung video selfie recording natin. Okay? So, hindi po na-approve ka agad So, sinubmit lang natin to noong May 24, 2025. So, ayan. So, makikita nyo guys, na-submit na natin at nag-follow up message tayo kanina yung pinakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung follow up natin. Saan na ba yan? Ito. Ayan. Ayan. Noong June 19. Ayan, nag-follow up tayo dyan. Okay? Until now, hindi pa rin siya bumabalik. So, i-follow up nyo pa rin guys, no? Kung after nyo mag-submit nito, huwag kayong magsasubmit ng multiple appeal. Hintayin nyo lang po yan, no? Mababasa at mababasa po yan ni Facebook. So, ganun lang kadali yung procedure. Kapag po nag-notify sa inyo na your account has been suspended or disabled, kailangan nyo pong sundin yung procedure na yan. Yung iba pa nga guys is kailangan mag-send ng ID. Oo, yun. So, sa next video, pag-usapan natin yan. So, meron din akong papakita sa inyo guys dito. Ilalagay ko yung link ng article na to ni WikiHow dyan sa may description para naman masundan nyo din yung kanyang guide or yung step procedure. So, ito naman yung recovering a disabled Facebook account, appeal and reactivation guide. So, mahaba po ito guys, no? Ito yung karaniwang nakikita natin, your account has been disabled. Ayan, di ba? Then meron dito procedure. Make sure Facebook disabled your account. Go to
i-confirm natin yung identity. Click nyo po yung link na nakalagay dyan sa kanyang article at mapupunta kayo dito sa mismong page kung kayo po ay na-disabled. So, sa atin, wala namang problem. So, na-direct tayo sa Facebook. Okay? So, ang next naman yan, ayan, meron tayong 180 days katulad ng ginawa natin kanina. And i-click nyo lang yung appeal. And then, ayan, magbi-video selfie kayo tapos magsisend kayo ng ID. Okay? And then, eto, yung personal account was disabled. Sa next video, itatry natin tong i-share sa inyo yung procedure naman paano mag-appeal gamit yung link na bibigay sa atin ni Facebook. Okay? And then, ayan, mag-type lang kayo dito ng inyong username and password kung kayo po ay nakapagsenda ng appeal para makikita nyo kung kailan na lang or hanggang kailan na lang yung account nyo para bumalik. Okay? So, ayan, ganun lang kadali. Sundin nyo na lang to guys. Ilalagay ko na lang. Ito is extra tip na lang para sa inyo para meron kayong guide. Ilalagay ko na lang dyan sa may description. Okay? So, guys, again, advice ko lang, huwag kayong mag-click ng mga suspicious link na nag-email sa inyo, lalong-lalo na kung yung email na yan is nakalink dyan sa inyong Facebook account. Huwag na huwag kayo guys mag-accept ng mga invitation, lalong-lalo na sa mga suspicious offering na nag-o-offer ng $1,000 US, magpo-post ka lang ng 3 to 15 seconds video reels, and then bibigyan kanila ng link. Kapag po doon kayo nag-login, automatic compromise po yung account ninyo. So, yan po yung isang reason kung bakit ang daming na-disabled na account at hindi na sila makapag-login. So, very, very careful. Okay, maraming salamat kung nakatulong tong video na to. Please, pa-hit naman yung like button, pa-subscribe na din at pa-comment naman po dyan, pa-heart na lang or pa-emoji heart na lang dyan kung nakatulong itong video natin. And sa next video, pag-usapan natin naman yung procedure kung paano mag-send ng appeal via link. Okay, maraming salamat. Pagkita-kita po ulit tayo sa next video and follow and subscribe for more tips. Bye-bye.